Alright, good day po. By the way, I am Casey Fernandez and one of the CEO Marketing Director po ng IMG. IMG po ang exclusive broker ng Kaiser. So, ibig sabihin, whoever nag-offer po ng Kaiser is from IMG. And registered associate financial planner po ako dito sa Pilipinas and life insurance license underwriter din and a full-time financial educator. So, counting background po about Kaiser. Since ang Kaiser po ay HMO company, of course, duly accredited po tayo ng DOH, ng Department of Health dito sa Pilipinas. And just for your information po, ito yung ating Insurance Commission license number. Under HMO tayo. And since may investment side po ang Kaiser, of course, registered din po tayo sa SEC, no, sa Securities and Exchange Commission. So by the way po, sa Pilipinas, may isang organization na binubuo po ng HMO companies. Ang tawag po dyan ay FAMOC, which means Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. And isa po sa active officer ng FAMOC is yung medical director po ng Kaiser, which is si Dr. Lea Uyono. So by the way po, si Sir Daniel Padilla po ang ating brand ambassador ng Kaiser family. Sabi nga, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. So ayan po, choosing the right healthcare. Kung titingnan daw po natin ang old generation ng mga Pilipino, medyo hindi daw po natin masyadong nakilala ang mga HMO or healthcare products dahil unang-una daw po and especially kung lumaki tayo sa probinsya. Di ba po, mas nakilala natin yung mga traditional na manggagamot, mga hilot. And then at the same time, tayong mga Pilipino, sanay po tayo na nagsa-self-medicate. And at the same time, no, so since dumaan yung pandemic time, no, so lahat ng yun nga, yung new generation natin ngayon is natuto na because of that pandemic na dapat pala nag-i-invest din pagdating sa healthcare. Sabi nga, in the Philippines, a lot of sick people die not because there's no medicine or treatment available, but because they don't have enough money to pay for their cost. Alam naman po natin na pag pumupunta tayo ng hospital, ang unang-unang tinatanong sa atin doon ay cash po ba or may health card? So, what if wala po tayong cash? No? So, napakahirap din po na wala din tayong health card. So, very important, alam natin yung right healthcare para sa atin po. Dahil unang-una, marami pong different brands na healthcare and ano ba yung dapat right na meron po tayo dahil unang-una po no so kumbaga hindi natatapon yung pera na paghihirapan natin na binabayad natin sa ganitong klaseng investment. So counting background lang po sa tinuturo po ng IMG sa ating kapwa mga Pilipino. So ang tawag natin dito po ay solid financial foundation na kumbaga daw po ang ating finances dapat daw po binibuild natin na parang nagpapatayo rin tayo ng bahay. Diba nga pag nagpapatayo tayo ng bahay lahat is mag-start from ground or yung flooring ng bahay natin before tayo magpunta sa ceiling. So ganun din daw sa ating finances. So we have to build it right and build it strong para in case of financial crisis, hindi po tayo agad-agad na matutumba na parang isang bahay na very weak na kaunting lindol, kaunting bagyo, di ba po? No, so agad-agad tayo matutumba. No? So like building a house, you must build it from the ground up to up. No? So first priority natin, dapat meron tayong proper protection pagdating sa ating healthcare. Dahil unang-una po, ang ating kalusugan ng ating pinakapuhunan pang araw-araw. So by the way po, may dalawang klase ng healthcare. So first is yung short-term healthcare na tinatawag natin. So basically, ito po yung mga traditional na HMO na usually pinaprovide ng mga companies sa kanilang mga empleyado. Dahil unang-una, no, so priority yan and mandatory yan para sa mga empleyado. Dahil unang-una, asset pa tayo ng company. No, so bawal tayong magkasakit. And the thing is, what if wala na tayo sa trabaho? No? So hindi naman ibig sabihin na hindi na rin tayo dapat covered pagdating sa healthcare. And good thing na lang po ang Kaiser, meron siyang isang product which is ang tinatawag natin na long-term care. Dahil actually po ay Kaiser lang po ang nag-offer ng long-term care. So basically, ang long-term care for the word itself, no, pang matagalan. So ibig sabihin hanggang pagtanda natin, meron tayong healthcare. So at the same time, we have to build our proper protection or yung tinatawag po natin na life insurance na kumbaga
we're protecting our income. Ibig sabihin, yung buhay natin, poprotektahan natin just in case na mawala tayo sa mundo. So, merong maiiwan na instant money para sa ating family. So, ayan ang benefits ng family for ayun po, from life insurance. And then next is we have to build, no? We have to manage or eliminate our debts. Sabi nga, dapat manageable ang ating kautangan, yung mga loans, dahil unang-una, ito daw po ang pinakaanay natin sa ating pundasyon. So next is we have to build our emergency fund, at least 6 to 12 months of our income nasa ating emergency fund. And very important, hiwalay po natin yung healthcare natin sa ating emergency fund dahil unang-una, sabi ko nga kanina, lahat tayo is magkakasakit po. No? So hindi natin alam lang kung kailan siya mangyayari. So very important, meron tayong proper protection at ready tayo always pagdating sa healthcare. And for the emergency fund naman, of course, yun, in case of emergency, let's say kunwari, biglang may nasira sa bahay natin, biglang may nasira sa sasakyan natin, or kaya nawalan tayo ng trabaho, of course, meron tayo dapat na madudukot, no? And then last priority natin is the investment. Diyan na po papasok yung bahay natin, investment natin sa sasakyan, or sa lupa, or sa mga ginto, or other mga investment sa stock market, no? So kumbaga, ito naman yung magpo-provide ng passive income para sa atin during magre-retire na po tayo. So, pero nakakalungkot man sabihin po, no, mga Pilipino usually, ang na-build natin is weak foundation. Usually, ang mga Pilipino daw po pag nagkakaroon ng extra pera, usually ang thinking agad nila is saan i-invest. Pero ang investment na alam natin usually is mga investment na bahay, yan sa lupa, investment sa stock market. Usually, ganyan po agad. No? So, hindi po napaghandaan itong pinaka mas importante, which is the healthcare, hindi napaghandaan si income protection at the same time in emergency fund. Na kumbaga, pagkakailanganin na si healthcare, usually ang ginagawa natin, binibenta natin na mas murang halaga si investment just to pay for the healthcare. And sabi nga, base sa pag-aaral ko, no, usually ang reason of bankruptcy ng isang tao is, yun po, yung walang proper protection pagdating sa healthcare. So ito yung ating goal, which is the strong foundation, na kumbaga, wealth build, no? Kumbaga, in case of financial crisis, hindi tayo katulad ng weak foundation na agad-agad na matutumba. So, in your situation right now, nasaan ka na ngayon? Nandito pa ba tayo sa weak foundation or nandito na sa strong foundation? So, sabi nga may dalawang what if tayo sa buhay natin. Ibig sabihin, maalin dito sa dalawang ito ang papupuntahan natin lahat. So, first what if is, what if we die too soon? So, of course, ang question dito is, who will take care of your family? Yung maiiwan po natin. So, ang solusyon natin dyan is the life insurance dahil ika nga, ito yung instant money na ma-receive po ng family natin. And then second, what if naman is, what if we live too long or mahaba naman po yung buhay natin, no? So, the question is, paano naman tayo? Who will take care of us? Of course, responsibility natin, yung sarili nating retirement. So, ang solusyon natin dyan is the investment. And then, no, pinaka-priority natin is the long-term care dahil ika nga pagka medyo maedad na po tayo, mas doon prioridad ang healthcare dahil dyan po masyadong lumalabas ang mga sakit-sakit ng katawan natin. So itong tatlong major financial needs natin para ma-complete natin yung financial picture, which is the investment, income protection, and yung life insurance, and yung healthcare po, nandun po siya sa product ng Kaiser Ultimate Health Filter. So kaya ang tawag po dito ay Kaiser Long-Term Care at the same time ay 3-in-1 product. So, ibig sabihin, kung may Kaiser ka, whatever happens sa dalawang what if, may solusyon po tayo. So, what if we die too soon? May Kaiser para sa family natin. And then, what if we live too long? May Kaiser naman para sa sarili po natin. So, how it works, ganito lang po siya kasimple. 7 years lang po tayo mag-iipon. So habang nag-iipon po tayo, for example, natapos na natin yung 1 year, so meron tayong healthcare benefits po na tinatawag. So free annual physical examination benefits para ma-monitor po natin and ma-prevent yung mga sakit-sakit ng katawan. And then at the same time, dental benefits. Nandyan po yung simple pasta, simple bunot, or yearly cleaning. And then basic medical benefits and members' choice of room and board per day. And then annual benefit limit. So, ito pong 6 and 7, ito po yung pwede nating gamitin in case of hospitalization during the saving period. No? So, in case po ma-admit tayo sa hospital. At the same time, depende po ito sa plan na kukunin po natin. No? So, the higher the plan,
Of course, the higher the coverage, at the same time, the lower the plan, lower din po yung coverage. And then, for example po, what if hindi natapos ni plan holder yung 7 years? Let's say, example, 3 taon pa lang siyang nag-iipon, nag-pass away na po si plan holder. So, meron po tayong tinatawag na waiver of installment due to death or credit life or due to disability. Meaning po niyan, all the unpaid years po, consider na po yan na fully 100% fully paid na. So, hindi na po yan paproblemahin ng family bagkus meron pa po silang marireceive na term insurance amount. By the way po, 4 yung pwede nating beneficiary na pwede nating ilagay. At the same time, in case of mag-pass away po si plan holder, healthcare benefits naman will be transferred to the primary beneficiary. So, transferable po ang ating healthcare benefits. And then, let's say, for example, natapos na natin yung 7 years, no? Tapos na tayo ng saving period. Meron pong i-award sa atin ng Kaiser na Certificate of Proof, no? Full payment na yan po yung proof natin na tapos na tayo ng saving period. No? So, after 7 years, may additional tayo na 13 years growth period. No? So, during this growth period, no, ang tawag din po dito ay waiting period dahil mag-aantay po tayo mag-mature yung fund natin. During this growth period, of course, hindi na po tayo maglalabas ng pera dahil tapos na tayo ng saving period. And ang kagandahan po, of course, covered pa rin tayo ng healthcare benefits. So, ibig sabihin po, in case of hospitalization, inpatient, outpatient, all are covered na. And ang kagandahan, since investment side will start here, no, so lahat ng healthcare fund natin na hindi natin magagamit, sasama po siya on the succeeding years. So, ibig sabihin, pagtagal po na hindi natin nagagamit yung healthcare fund natin, so pagtaas pa po ng ating healthcare benefits. And during this growth period din po na 13 years, of course, covered pa rin tayo ng life protection. So, ibig sabihin, mag-pass away man po si holder, may marireceive pa rin po ang ating family na term insurance amount. So, total of 20 years dahil 7 years of saving period, 13 years na growth period. On the 20th year po, so harvesting period na po tayo dahil this time, matured na po yung fund natin. So, meron po tayong option, 3 option kung anong gagawin natin sa matured fund. First option, 100% fully withdrawal. So, kunin na natin lahat ng fund natin. So, basically, stop na rin po yung coverage and protection that time. So, second option po, 50% lang. Kunin natin yung 50%, iwan natin 50% para at least meron pa rin po tayong fund doon and then diretso pa rin yung coverage and protection kahit papano. And then third option po is 100%. Hindi po muna natin siya gagalawin or hindi natin siya withdrawin. So, let it be. Kumbaga, diretso pa rin po yung coverage and protection natin. At the same time, mas malaki pa po yung ating matatanggap na matured fund. So, you can leave the fund po up to 80 to 85 years old. So, at the same time, 3 to 5 days of verification ng payment natin. Dito lang po tayo magbabayad sa accredited bank account nila. This is under the name of IMG or International Marketing Group dahil sila po ang magbe-verify and approve ng payment natin and then transfer po to Kaiser. So any of this bank po, you can pay through online banking or kaya sa bank deposit, no, directly sa bank po tayo or kaya you can pay through online like say kunwari GCash, PayMaya, or otherwise po, you can pay through credit card. And then at the same time po, no, we can pay din po through Palawan Pawn Shop dahil meron po tayong mga accredited na branches po ng Palawan Pawn Shop all over the Philippines. And then, no, so since ang Kaiser po ay paperless na, so wala na po tayong mga hard copies, no? Ang meron po tayo ay Kaiser's Online Policy Management or yung tinatawag po natin Kaiser Online Portal. So once may policy na po tayo and approved na yung policy natin, magkakaroon po tayo ng user ID and password na isasend po sa atin through email ng Kaiser so that anytime, anywhere po, pwedeng nyo pong i-login ang inyong OPMS sa Kaiser. So ganito po yung itsura niya, no? So nandyan po yung name nyo, policy number, application number, and then at the same time, your next due date po. You can pay your next due date na. Dito na rin po, no? So, click lang po natin yung pay bill now and then meron na rin po siyang payment instruction. At the same time po, all the payment made, no? Mamamonitor po natin dito sa view my payment history. So, meron po tayo dyang statement of accounts. At the same time, let's say gusto nyo pong i-download healthcare contracts, schedule of benefits, all are there po sa inyong OPMS. And then, by the way po, na you can check din po at the same time all the accredited hospital
accredited clinics and dentists po dito sa ating resource center para ma-check nyo po kung ano yung pinakamalapit sa area ninyo ng mga accredited nating hospital clinics and dentists. So ito po yung aking last slide. Why own a long-term healthcare? No? So you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire. No? So right now po, of course, kung tayo ay covered ng HMO ng ating company na pinagtatrabuhan, no? So that's good po. You have to maximize it. Pero the question is what if po kung hindi na tayo nagtatrabaho, no? So papaano naman tayo, no? So very important, meron din tayong sarili nating healthcare and at the same time, kailangan long-term care. Dahil unang-una, most sickness appear when you retire. Ibig sabihin po, no, so usually ang mga sakit-sakit daw ng katawan natin, mas lumalabas po yan pagka medyo nagkakaedad na daw tayo, especially kung ang katawan natin po ay sanay na nagtatrabaho. No? So ibig sabihin, once we retire or once we stop working, no, so mas kailangan po natin ng healthcare. Sabi nga, healthcare is very expensive at old age. So, ibig sabihin, pagdagdag po ng edad natin, so possibly, mas malaki rin po talaga yung ating premium amount. At the same time, no, so itong product na ito, no, so of course, mas kailangan natin kumuha ng ganito or mas qualified po tayo to get once still na tayo ay young pa, at the same time healthy pa po tayo. So very important, meron po tayong well preparation pagdating sa ating healthcare. So yun lang po and thank you very much po.